Welcome to Buhay Rock and Roll. Okay, ang daming tao sa studio. Okay, so kamusta po kayo dyan? Nakakatuwa. Every time nakakatapos po ng isang episode, ang energy ko super hyped lagi. Kasi parang every time nakakatapos ng episode, I'm always excited sa susunod na episode. Ayan, nakakatuwa po kasi nakakatuwa kasi yung calendar po natin is halos napupuno na lahat ng basic available dates para po doon sa mga nagpapaschedule at nai-schedule natin na nakabook natin pwede mga maging guests. At saka yung ating mga co-anchors. Yan. So yung mga ibang guests natin from our previous episodes, nagpipresenta na rin sila, baka pwede daw silang maging co-anchors also. So nakakatuwa kasi nararamdaman din nila kung ano yung nararamdaman ko nung nag-start ako dito sa Buhay Rock and Roll. And ang sarap niya mga kaibigan kasi po, wala tayong script and spontaneously sinasabi ko lang siya. Natutuwa na ako. Yung mga, kung paano ako mag-deliver ng mga previous episodes na ang bagal-bagal kasi nga I'm very conscious doon sa mga bibitawan ko mga salita. Ngayon medyo parang nahasa na ako. Tapos at the same time, mas nabubuhayan na ako kasi napapansin ko na ganito pala yung dapat kong i-improve. Yan. Tapos maski ako, minsan pag yung may mga so parang nakakalungkot pakinggan yun, kaya dapat bawasan natin yun. And practicing kong mabuo yung thought muna sa isip ko bago ko bitawan dito sa mikropono. And one thing na gusto kong ipaliwanag po sa inyo, no, since this is recorded, so may mga bulilyaso doon sa mga previous episodes na hindi ko na ipapaliwanag kaagad doon sa mga kasunod niya talagang mga episodes. So pipilitin kong gumawa ng isang episode na ipaliwanag naman kung bakit nagkaganon. Well, one of that is ipaliwanag ko lang yung tungkol doon sa episode number 3. Ang daming nag-comment, guys. Nakakatuwa kasi doon sa Spotify, merong parang poll, parang mayroong parang question and answer box doon. Nakakatuwa siya kasi nagno-notify sa akin, may mga nag-iiwan ng mga comments. So isa sa number 1 na comment doon is nasan yung episode number 3? Yan, bakit to dumiretso kagad sa episode number 4 na ngayon nasa episode number 5 na by this time na nagre-record kami, episode number 5 yung lumalabas. As of now, nag-decide ako kasi merong parang analytics yon. Twice a week ako dapat mag-upload para yung momentum niya tuloy-tuloy. Well, yun nga po, no. So parang ang schedule natin is we have new episodes every Tuesday and every Friday of the week. Ayan po. So bi-weekly yung ating upload ng episode and yun nga. So Sil, paliwanag ko na. Kasi nung ni-record ko yung episode number 3, hindi kami magtagpo ng schedule ni Kevs. So, and also, during that time, kagagaling ko lang sa isang conference meeting also na medyo panat. Panat talaga yung naging resulta nun. So, what happened is, yun nga, sabi ko nga, malaki yung epekto ng may kasamang rock and roll na alcohol sa show. Pero masaya din siya kasi nga, tuloy-tuloy siya. Pero, wag lang dapat pala mag-podcast pagka yung talagang mabigat yung nararamdaman mo kasi babakbakan mo ng babakbakan. So para akong yung the late broadcaster, no, walang preno. So bumakbak ako sa isang issue, masyado daw maanghang, sabi nung aking focus discussion group. Ayan. So hindi ko nilabas kasi nga ganon. Kaya katulad na naman ito mga kaibigan, hindi ko pala napindot yung recording ng video. Pero buti nagre-record yung yung audio natin and yung dito sa isang camera natin. Pero dito sa isang camera, dito ako nakatingin, hindi pala siya nagre-record. And also, sabi ko na wala yung aking guide. Ito, meron akong guide naggawa ako ng bulleted guide dito sa aking phone. Still, nagkaroon kami ng debate sa episode number 6. Abangan nyo yun, sobrang saya nun. First time na nag-overtime yung podcast. Hindi pala abangan. By this time na ilabas na. So yun yung first time na nag-overtime kami.
Pero ang discussion nga namin doon, dapat daw lang script, ganyan. So I agree also, pero yun nga lang, kung walang sigurong direction or pointers, baka kung saan-saan na mapunta, hindi makatapos ng hindi makonclude yung isang pinag-uusapan. Pero ang saya din pala na parang dinadrive lang yung kwentuhan towards dun sa parang interest nung kausap, parang ganon. So parang bawasan natin yung yung about me. Dapat about dun sa kausap mo yung pupuntahan. Ayan. Tapos ayun. Nakakatuwa kasi, guys, palakpakan ulit tayo diyan, no. Nasa 100 times nang na-stream yung ating episode 1, 2 and 4. Sound effects. Ayaw. Yun. Ang lakas. Sorry. So, yung spinner natin late Pero ayun, nakakatuwa kasi nasa 100 times na daw. Multiple times na siyang na-stream. Nakakatuwa. Ang mga nagpa-follow is nasa 50 na po. We are halfway there. Sabi ng Spotify, we need to have 100 followers by within 60 days para ma-consider niya tayo na active na show. Ayan. And pwede tayo nang tumawid sa iba pang mga platform like Apple Podcast, Google Podcast, ayan, Amazon, Deezer, and everything else na pwede na tayong marinig abroad, hindi lang dito sa Pilipinas. And siguro by that time, pwede na tayong tumawid also ng visual natin sa Facebook and sa YouTube. Yan. So nakakatuwa, no. Still hindi mawawala yung basher. May basher pa rin, syempre, hindi mawawala. But ang sinasabi ko na lang sa mga basher, and also karapatan 'yan. Walang pumipigil sa inyo. Pero kung naaasar kayo o napipikong kayo o naaanoy kayo dito sa programang 'to, lumipat kayo. Ang daming option. And I'm promoting those other programs. Suportahan yon. Kung gusto niyo ng mas nakakatawa, meron talagang comedy show. Kung gusto niyo ng mas seryoso, meron talagang seryosong show. Hindi ko pinipilit yung show natin sa inyo. So, still, happy ako na merong tayong 100 followers dito sa show na to. Sabi ko nga nung una, 1, 2 lang, buhay na ako eh. Nakakagaan na ng pakiramdam. Yung mga bad trip na nangyari, tulad doon sinasabi ko sa episode 3, na na-outgrown na, kung ano matawag mo dyan, nakakalimutan na natin. Yan. So, yung mga bashers natin, lipat na lang kayo ng ibang programa. So, wag nyo nang pakinggan tong show na to kung ayaw nyo talaga. Pero, kapag may mga bagong mga guest, try nyo naman pakinggan. Kasi kahit hindi naman ako yon, at least istorya man lang ng guest natin. And also, just a disclaimer, no? Kahit kanino mo itanong, as of now, yung podcasters, yung Spotify for podcasters is hindi pa siya legit, ano ba tawag mo doon? Eligible for monetization. So, honestly guys, walang way na kumita tong podcast na to by having X number of listeners and followers. So, hindi po ako kumikita dito ng pera. Initially, what I just want to do is gusto kong ipagalingin yung nararamdaman natin, yung ating, kumbaga parang may bago kong advocacy, no? Na yun nga, if you are in pain, no? Because of whatever reason, try to do this. Ang saya, hindi wala kang pakialam kung nakikita yung mukha mo, expression ng kamay mo, galaw ng ulo mo or what. Magsalita ka lang na magsalita, and think of it na meron ka rin kausap kasi alam mong merong nakikinig on the other end. Nakakagaan ng pakiramdam. So kung ganun nga, no, wala ka ng mapagsabihan, wala ka ng kakampi, ang Buhay Rock and Roll Podcast pwede mong maging kabarkada at kausap, no? So as of now, pakinig ka lang, tapos maglagay ka ng comment dyan sa ating comment section, and then by the time na pwede na tayong mag-live, abangan mo lang yan, hintayin mo lang yan, pwede na malapit na tayong mag-live. Yun. Try naman natin meron na tayong engagement and palitan ng kuro-kuro. And then
ayun, no? So tama na siguro yung aking mga pagsasalitang ganito kasi nandun na siya sa kabilang linya. As of now, hindi kami pwedeng mag face-to-face kasi ang dami naming ginagawang project. And ito pong guest natin na to, pwede kong sabihin, ito yung female counterpart ko in terms of sobrang kabisihan ng ng mga ganap ng mga person. Ayan. She's a co-instructor of mine sa isang institusyon na pareho naming pioneeran. Tama ba 'yon sa may ganun bang word? Kami ang mga nagsimula. Yan. Kami ang mga nagsimula dun sa lugar na 'yon. And she is a master's degree holder and also a PhD holder ng communications. Mamaya alamin natin mabuti kung ano yung talagang tamang word, pero ganun ko lang siya muna nakilala kasi friends kami, friend ko siya. And also a creative and communications and technical writer. Kapag meron ako mga pangangailangan sa script writing, guys, makinig kayo mabuti baka mamaya naghahanap kayo ng writer. Ang galing na writer nito. So meron kami mga ilang maliliit na project during pandemic. Kami yung parang siya sa kanya ako nag-SOS. So sinulat niya yung ilang script dun sa yung kung maalala niyo yung project sa Litlit area, yung sa may Tagaytay area, sa may Batas, Barangay Batas something. Ayun, isa sa dun sa mga nagsulat dun na tumulong sa akin na masulat yung script na yon. So yan, baka kailangan nyo ng scriptwriter, yan. And also, she is now into this profession ba or advocacy or advocate pala siya. Yan, tama. Yun yung word na sinulat ko kasi tumingin na akong ganun. Nako-conscious ako mga kaibigan kasi ang galing nito sa English eh. Kaya sabi ko hindi ako mag-i-English masyado. Cybersecurity and awareness advocate siya mga kaibigan. Hindi ko na nga baka magkamali pa ako ng mga pinagsasabi. I-welcome na nga natin guys si Miss Arlene. Yun. Ay sorry. Haba natin. Grabe siya. Oh. Ayun. Okay, Miss Arlene, Hindi naman kamusta? graded to. Kamusta direct? Ito, medyo... Ewan ko ba, bakit ba tayo nakikita sa mga ganitong projects lang? Hindi, sa ngayon. Yes. Oo, kasi hindi na rin tayo active dun sa dun sa dati sa nating sa dati nating pinag-anuhan. Sa Tape Incorporated. Yes. Well, medyo connected pero totally detached. Oo, pero Dabbercads pa rin tayo. Yun yung maganda dun eh. Dabbercads pa rin. Hindi naman basta-basta mawawala. Kahit kanila na yung pangalang Itbulaga, sabi nga ni Tito Vic and Joy, sige nyo na yan. Basta kami ang original, legit Dabbercads. Ano pa rin naman, kumbaga no bad blood, wala namang masamang tinapay between the two. Pero syempre, there come a point in time sa buhay that you have to move forward. And as much as gusto mong manatili, ang buhay ay tumatakbo at dire-diretso. So we cannot stay stuck on the same place. Correct. Hindi, for the rest of our lives. Tulad naman sinabi ko, hindi naman ko rin sila kaaway eh. I still love them. No? Oo. Sabihin na lang natin na we are just in a in a moment chapter lang. We are just in a moment. Yeah, yun lang yung ko. Kasi it defeats the purpose na masaya na ako eh. And nangyari siya parang isang buwan after 1 month. Ang bilis ng recovery ko talaga sobra kasi hindi ko na siya ginawang big deal. Kung yun ang gusto nilang mangyari, I've been there. Siguro yung more than a decade natin dun sa ganong posisyon is sobra-sobra na patunay. Hindi ko na kailangan pang mag-justify or, di ba? Ikaw mismo rin. Kasi I believe na, I don't wanna preempt. Ikaw na lang muna. Kamusta ka? Anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, siguro yung part ng pagiging educator medyo na sidetrack because although educator pa rin naman ako, but I am dwelling more on the advocacy and I'm dwelling more on my administrative duty as the new executive director. I-plug ko na rin ha. Yan.
Institute of Cybersecurity Professionals. So, yun nga, hindi siya, it is not a new organization, hindi siya bagong organisasyon. Pero yung ating advocacy is ngayon lang nag-i-intensify because the need, parang ngayon lang din kasi siya naha-highlight. So, I am lucky enough, fortunate enough na maging kabahagi ng advokasya. So, isa sa mga siguro masasabi kong part na ng job description ko would be becoming finally a cybersecurity advocate and hopefully soon cybersecurity educator. Ang lalim naman. So, ano rin, ang lalim. parang kung ano rin tayo Ang lalim naman, ang lalim naman nung ano, ang lalim naman. siguro pag pinadalan ka ng letter, ang haba. Ang dami ko sagot. ang dami nung sa ilalim. Samantalang dati, naalala ko pag sinabi mo si Miss Arlene lang na nandun sa, alala mo yun? Ay, tama ba ako? Ano na? You've done your master's already, di ba? So may... Yes, master's. So tapos na rin yung doctorate mo. Candidate. Baka next year pa. To earn fully the PhD. Ang... masochista ako dahil kasi yung doctorate na kinukuha ko. Isang business sana administration. Talaga? Parusa kasi sa mga taong mahilig I don't know if everybody could relate. Kasi syempre yung iba gusto ayaw na mag-aral, kumikita na kasi masochista ako eh. So ako yung taong walang kapagurang matuto. Kaya yan, tuto pa more. Kaya nga hindi ko binibitawan yung pagiging magkaibigan natin kasi pagka yung ang taas na ng rate mo, pwede pa rin akong kumalapit sa'yo. Alam mo yan, hindi na babago. Ang titulo, ano lang yan, additional lang yan. Yan ay... Hindi ko alam pampasarap ng pagkain. Pero at the end of the day, yung essence, ito pa rin naman ako. Hindi ko alam na nag-business ad ka pa. Hindi ko alam. Ano yan? Parang sabay talaga as in yung communications mo. Pareho naman siyang online. And then aside from doing full-time, actually, ito nga, panibagong dagdag sa credentials, I'm doing live also for PIX Pro. So every Friday, kanina hindi lang kami nagka-episode, we do live. Okay. We have that particular program. Guys, supposedly kahapon pa kami dapat naka-schedule. Ako lang yung unang nagpa-urong kasi nga may biglaan ako din na trabaho. Pero tapos pinipilit kong humabol sana nung gabi kaya lang si ma'am naman yung busy. Tapos kanina the whole day busy din ako. Tapos natuwa ako kasi nung hapon na, sabi kong ganun, nag-iinat-inat na ako, maghuhugas na ako ng plato eh. Biglang nagsabi si ma'am, uy, let's try mamayang gabi. Sabi mo lang kung fights na, sabi ganun. So sabi ko, sige, pahinga lang din ako ng konti. And, yun na. And also, aside from doon, sa mismong ginagawa mo, do you have any other extracurricular? How's how's Miss Arlene as a mother? How are you now? Mother, alam mo naman yung personal, what happened personally. Siguro in due time, I would be able to discuss that. Pero ngayon, I am lucky. Maswerte ako kasi itong bagong trabaho ko has given me the leverage na makasama itong anak ko. More time. Full time. While doing advocacy on the side. So andun tayo sa factor na hindi ka na lang basta-basta nagtatrabaho. Yes. Ginagawa mo na yung passion mo. Kasi part ng trabaho ko ngayon is yun, I have, parang ginawa rin natin sa dating institution. Na nagsisimula sila ng, itatag ko na lang, academy. And my goal is to intensify that. So I have that. At meron din akong freedom to become a mother kasi kahit yung anak ko exposed sa kanila. Yung mga okay, I would like to give this loudest shout out to your daughters na baka syempre dapat nakikinig sila dapat ng episode natin. Nasa kabila. Ganun ba? So, pero shout out sa inyo dyan. Sa Spotify. Yan. Caitlin, shout out sa'yo. Ayan. Tapos also, baka hindi mo alam, ma'am, ang total speaking of the academy, majority or I can say 90% ng followers natin are
mga previous mga graduates natin dun sa academy na yun. So, shout out sa inyo lahat dyan na nakikinig. Ang guest natin ngayon is yung mataray na ng bibis mode. Pag hindi kayo umayos ng speech ng inyong speech modules, communication modules nung araw. So, shout out sa inyo lahat dyan nakikinig. Meron ako kausap nung isang gabi. And tumawag talaga siya para lang sabihin na direct pagka-duty kami, ikaw ang pinapakinggan namin, hindi kami inaantok, ang saya. Talagang nung isang gabi. So shout out sa mga taga Palawan. Shout out sa mga taga Palawan. Yeah, oo. Si yung mag-asawang sa Banal, thank you very much for tuning in, no, for listening and for supporting us. Mga taga basta sabihin na lang natin Palawan, no, para wala nang mga yan, kaya hello sa inyo guys. And also sa Southern Luzon. Rin sila, nagsabi rin isang tao lang, sabi lang nung isang tao, may nagbigay siya ng ng comment na ang saya daw nung isang episode. So, 'yun. Anyway, sinesegue ko lang kasi syempre guest kita ngayon dapat alam nila na ikaw yung ikaw yun. yung post kong pakikinig. Nabanggit mo yung sinasabi mong cyber security and awareness professionals, parang ganon. Yes. How do you say it nga? Parang ano ba yung organization namin? It's Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. So PIXPRO na lang para madali. Okay, so PIXPRO. Okay. So guys, baka makatulong kasi as of now, we now have 50 followers pero our episodes are being streamed for more than 100 times na. Yun na yung lumalabas sa analytics niya. Isang daang beses na siyang napakinggan. So, ang sinasabi doon, it could be in a multiple basis or 100 individual na unique. No? Pero sa mga eventually dadami yung numbers na yun. Pero ang point is, kayong mga nakikinig dyan ngayon regarding this PIXPRO, maganda to, no? I-try nyo siyang i-research kasi yan na yung inevitable, no? Yan na yung talagang doon na talaga yung direction na papunta tayo kasi lately I have this experience. I-segue ko lang, Ma'am Arlene. Kasi gusto ko lang tanungin sa'yo, as siyempre ikaw medyo briefed ka na tungkol sa bagay na yan. May nangyaring problema kasi sa GCash ko. Oo, I mean, parang nawala yung amount. Hindi naman kalakihan, pero nawala. Tapos tinawag ko, dinispute ko, bumalik naman. Pero, yun yung time na ang dami nagrereklamo na nahahack. Nahahack yung kanilang mga account tapos yun nga na nawawala or more than that, yung mga account na nakaregister sa mga computers, sa mga cellphone. Ano ba to? Isa ba to sa mga parang tinatakel ng PIXPRO? Kasama ba siya doon, yung cybersecurity? Not being particular sa company or sa brand, pero cases like phishing, cases like hacking, cyber hacking, what else, ransomware, malware. Medyo technical It's technical term siya meron kaming in-depth discussion about that. Pero ang ginagawa rin kasi ng PIXPRO, especially kasi kung mapapansin nyo, ang most common victims ng cyber attacks tsaka cyber crimes, mga tao sa community. Kasi wala silang education in terms of cybersecurity. Na-appreciate lang nila, nakikilala lang nila once na-experience nila. So part ng advocacy namin, we did actually to start our PIXPRO Cares program. So yung PIXPRO Cares namin, ito yung community awareness response and education program ng aming organization. Pumupunta kami sa community, we conduct info drive at iyang concern mo, exact same concern mo direct, isa yan sa mga topics na dinidiscuss namin to educate the public, especially the vulnerable sectors. So iyon yung nagawa namin una sa Angono Rizal. So pumunta kami sa 10 barangay dyan, tinipo namin yon for ilang consecutive Sundays at itinuro namin yung mga cases, mga bagay-bagay na may kinalaman sa cybersecurity. Isa na yung concern mo direct as regards to digital banking and online banking. Basically, what you're trying to say is PIXPRO
is an agency ba? Parang ganon? We are a non-government organization. Non-government organization. Non-government organization. So hindi kami nakakonekta sa kahit anong ahensya ng gobyerno. It's sama-sama, tulong-tulong, pinagsama-sama ang mga tao. Most of them are from the industry, nasa industriya ng cybersecurity. May isang advocacy, and that is to promote cybersecurity awareness and education. And because of that, nabuo yung PixPro. So hindi ang kayo long-term, kasi namin, yes. Sorry, go ahead. Yes, go direct. Hindi kayo government mandated office, pero ang pinakamalapit na pwedeng i-describe is a group of advocates. Yes. Okay. These are a group of cybersecurity advocates and enthusiasts. Na ang reason why ng inyong existence is to educate. Yes, to promote awareness, of course, cybersecurity awareness, which will later on lead to cybersecurity education. So, more of education lang siya. Hindi siya parang law enforcement. I don't know. But part ng education namin, of course, is to educate them about the cybersecurity or cybersecurity related laws. Pero sa amin kasi, since these are different from different what do you call this? Iba't iba kasi yung iba't ibang companies kasi yung pinanggalingan ng mga board of directors and national officers and the members of PixPro. Pero ang common sa kanila, iba't ibang level when it comes to cybersecurity. So ang common factor sa iba't ibang level yun, not just the cyber laws, not just the management aspect, the sales aspect, the operations aspect, lahat sila binind ng advocacy na gusto nilang i-promote ang cybersecurity education sa bansa. Kasi unfortunately, ito yung wala tayo sa ngayon. Kaya tingnan nyo, nakikita na natin ngayon, very visible, with our news, na ang dami-daming cyber attacks tayong nararanasan. And fundamentally, bakit? Ano yung rason? Because people are not aware. People are not educated. Kaya nagiging victims sa mga cyber criminals. Yun, to add to that, tama yung nabanggit po nung narinig ko yun kasi while you're explaining, I'm trying to bridge the gap between mga iba't ibang klase ng listeners natin, no? So, yan ang trabaho natin di ba? Yan ang trabaho natin talaga. So, iniisip ko kasi, ang isang ordinaryong Juan de la Cruz will ask himself, or maybe hindi niya tanungin pero dapat isampal sa mukha niya na yan yung mga akala mong mababaw lang na mga petty crimes na nangyayari sa paligid mo pero mabigat yan. Just like for example, na pumasok lang sa isip ko itong mga OLA, yung mga online lending applications na ikaw hindi ka nagbabasa ng mga pinagpapasok mo kasi alam natin mahirap ang buhay, and that issue is being exploited by those people na pagpasok mo dun sa application hindi mo babasahin yung parang terms and conditions nila. Na binibigyan mo sila ng authority na kalkalin yung laman ng mga private information about you. That's why kapag syempre ang naturalesa ng isang Pinoy na mahirap, no, wala naman ako sinabing mayaman, kumbaga ganun, hindi naman ganun kadami yung mayaman sa Pilipinas na kumakagat sa ganito. By the time na hindi ka nakapagbayad, magugulat ka na lang, paano nila nakuha yung information about you? Paano nila na-text yung mga kamag-anak mo? Paano nila na-message yung mga friends mo na hindi mo naman binibigay yung ganong information? Ang hindi mo alam is, yun na, mayroon ng mga bagay na since hindi ka nga educated, no, sa mga ganito mga bagay, ayun na binibigyan mo pala sila ng access dun sa iyong mga private information. No, kaya as much as possible, guys, hindi ko sinasabi na tama, no, pero sa Bombay ka na lang mahutang, wag na sa mga OLA. No, hindi ko sinasabing tama 'yon, pero sinasabi ko lang, yung mga online application, napaka-catchy niyan, at saka talagang sa uri ng ekonomiya ng Pilipinas natin ngayon, sa estado ng mga pamumuhay ng mga Pilipino ngayon. Maski ako, may mga pagkakataon na konti na lang konti na. Pero yun nga, ang hindi mo alam, kasi since educated din ako based from Miss Arlene's explanation sa akin about the cybersecurity and awareness program,
yun nga, no, na pigilan ako na mag-join into this kind of scheme at naiwasan yung gano'n. Kasi I have friends and I even have relatives, no, na ang sakit ng pakiramdam kasi wala kang magawa eh. Hindi mo siya kilala, hindi mo siya ma-figure out, pero siya, alam niya kung nasan ka. Alam niya yung number ng friends mo, alam niya yung... So, may mga... there's this program na ayoko na sabihin, no? Pero yun nga, yung program na madalas nagiging sumbungan at takbuhan ng mga naaapi, ganyan, ano? Ang daming nahuhuli, ang daming nasusumbong, ang daming nagiging biktima. Kasi nga, hindi ka educated. Tama ba ako doon, Ma'am Arlene? Actually, sa amin sa cybersecurity, paranoia is a good thing. Okay. Kung sa ibang, it's always good sa to lahat be ng security. Sa lahat ng security, paranoia is a good thing. Even kahit hindi kasi cyber. Kasi sa iba bawal, di ba? Sa amin, it's good for you to be paranoid. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng mag-relax when it comes to cybersecurity. Kasi one small mistake that you did, it would cost you a lot. And we're talking about micro examples lang, no? Micro examples lang to. Yes, we have to be accountable. Let's talk about the macro scenarios. Diba? Pwedeng ano yan, pwedeng gamitin yan na pampabagsak ng ekonomiya ng isang bansa. Yes, sa macro level. No, actually. baka sobrang relax kayo sa issue ng China. Pero hindi missile ang gagamitin niyan sa Pilipinas, kundi cyber. Baka hindi nyo alam yan, mga friends. Ano? Actually, iyan ay napakalaki at saka napakalawak na usapin. Correct. Pero yun nga, kasi if you, tayo bilang user, because hindi na inevitable ang technology eh. Yes. Hindi na mawawala ang teknolohiya sa buhay ng tao. Andiyan na yan. Ang tanging magagawa natin is how to responsibly use it. And para malaman mo kung paano ka magiging responsible user of technology, di ba dapat aware ka and educated ka? Kasi pag wala yun, walang mangyayari. The technology would destroy you. Correct. Meron akong question about it. Since you are a group of people, sabi mo kanina, ma'am, na kayo are a group of people who are advocates about cybersecurity. So, how can an ordinary Juan de la Cruz help? Or ano ba ang pwedeng maging goal or ano bang pwede nating maitulong diyan? Parang ano bang kailangan nyo? Members, funding, ano bang kailangan nyo? Actually, naman kasi, since we are a non-government organization, hindi ito for profit na grupo. But Actually, still, maski ako I need funds. Oo, kasi ganun yan, pero di ba? We are very fortunate kasi sabi ko nga sa'yo, aside from being a group of people na pare-parehong advocates, evangelists, enthusiasts ng cybersecurity. We are very lucky indeed to have on board with us mga technology partners and industry partners, mga malalaking companies and organization na tumutulong sa amin, sumusuporta sa amin para matuloy at patuloy na isagawa itong advocacy namin. So lahat ng projects namin, we are in partnership with these organizations, with these companies. At mapalad kasi kami for over 10 years, we're already 10 years, tuloy-tuloy pa rin yung pagtitiwala nila sa amin. And now, we are trying to reach a bigger type of audience kasi ngayon bumababa na kami sa community. We do info drives na sa community kasi naniniwala kami na ang change dapat nagsisimula sa grassroots. And sa pagpunta namin doon, kasama pa rin namin sila, sinusuportahan pa rin nila kami. And now yung latest venture namin, we are actually training and certifying students who want to become cybersecurity professionals in the future. Wala kasi cybersecurity professionals pa. Wala siyang course. Actually, pag nagtumingin ka, walang course na cyber related, only few. So ang goal namin is to bridge that gap. Pero pag tinignan mo kasi yung pangangailangan for cybersecurity professionals, ang dami mong mababasa, even online and abroad, na ang laki-laki ng pangangailangan sa cybersecurity professionals. Yet, ang daming talent sa Pilipinas, pero walang pupuntahan
para i-educate sila. Kung meron mang training, kung meron mang school that would offer, asahan mo. Malaki ang bayad, malaki ang tuition fee. Malaki ang tuition. So sa amin sa PixPro, since we are advocating cybersecurity education, yan yung binibridge namin na gap. We want to produce more cybersecurity professionals for the country para yung mga susunod na henerasyon na magsisecure na cyberspace, specifically the Philippine cyberspace, magmumula na sa mga kabataan natin sa panahon ngayon. So you're trying to bridge the gap by parang ang ultimate goal is magkaroon ng academy for it. Yes, okay. In the long run. And hopefully the agencies, the government organization, the departments related to education, makita rin nila yung makita rin nila yung pangangailangan to have a cybersecurity education na talagang stand-alone inculcated sa curriculum natin dito sa Pilipinas. So ganito na nga. Ako medyo na-agitate ako sa mga statement ni Miss Arlene, parang gusto kong magpa-member dun sa regarding that no, pagka may mga ganon, halimbawa saan, paano, ano ba yung way na ang isang katulad ng mga nakikinig natin ngayon is makibahagi or matuto or mag-register or maging part niyan. Paano ba? Ano ba? Membership ba yan? Ano ba yan? Paano ba? Kasi we just want to dispel this notion kasi isa sa mga bagay na akala ng mga tao na for you to explore a career, an opportunity to cybersecurity, dapat IT professional ka. Or computer engineering graduate ka. That's so wrong. Hindi po yun totoo. Ang kailangan natin sa cybersecurity yung may innate interest to pursue cybersecurity education. So kung ikaw ay isang Pilipino na gustong i-secure ang Philippine cyberspace, gustong magkaroon ng karera sa cybersecurity at interesadong tapusin ang programa, cybersecurity is for you. So saan po ba kami matatagpuan? So we are all over the social media, particularly sa Facebook. So if you want to know more about cybersecurity, cybersecurity awareness and cybersecurity education, hanapin nyo lang po ang Philippine Institute of Cybersecurity Professionals sa inyong Facebook. And we are a page. So every Friday, meron po kaming live streaming. And of course, sa Facebook page, makikita nyo po doon on how to become a member. Just give us a chat. I-chat nyo lang kami. We will do our best to answer to answer your questions, to attend to your questions, para naman po mas dumami pa yung cybersecurity advocates natin sa bansa. May naisip ako. Yes, direct. Ano kaya kung sa mga susunod na episode, may segment ako about that? Can you be, will you be, open for that? Na parang one trivia, parang ganun about ganyan-ganyan. Cybersecurity, why not? Sige, direct. Diba? We-expand, diba? Oo. Diba? Parang yung program ko plus yung program mo and then we tie it up. Parang nice. Oh, why not, direct? We're actually exploring the possibilities of collaborating with others din kasi. So, ibig sabihin, para i-promote yung advocacy. So, ibig sabihin, in the future, for example, meron kayong isang expert dyan na pwede maging guest din sa show ko kung sakali. Oo, direct. Nice. Actually, very, very accommodating naman ng mga executives ng PixPro. Yun nga lang, mga busy tao, but they actually take time. Yun. Siguro sa season 2. Kasi as of now, kita nyo naman, ayun, yung aking best friend. Rock and roll din yung mga boses ko. So pagka may studio na tayo, no? So pag may studio na talaga tayo na pwede natin silang invite, siguro yun. Doon tayo Well, kasi mas sila sa akin, mas expert sila sa akin. And also, I will ask another guest naman para, let's say, ito namang guest na to will be, let's say, guys, mag-signify kayo dyan, yung mga nakikinig. Kung merong interesado sa inyo na mag-guest dito and then ang intention nyo naman is magtanong or matuto. Yes, that's good. So, yun, merong expert from the PixPro end and then ako yung magmo-moderate between sa inyo guys papunta dun sa PixPro end para pag may question kayo about cybersecurity. Kasi maganda yan, guys. Yung mga hindi nyo alam, baka mamaya yung phone nyo, yung mga webcam ng phone nyo,
Hindi nyo alam, bukas na pala yan, no? O kaya naman, yung microphone ng mga phone nyo, nakikinig na pala sila, na-access na nila. Yan. So, baka mamaya gano'n. So, napapraning na sila, mga kaibigan. Again, being paranoid is good in cybersecurity. Oo, kasi baka mamaya yan, yung mga text messages ng phone nyo, nababasa na rin pala, di ba? O mga ganun. So, at least, hindi naman masama kung magdadagdag kayo ng kaalaman. And, gusto ko lang dugtungan, ma'am, ano, wag mong isipin na parang tinatapos ko na yung program. Pero, yun nga, sabi mo, di ba, pwedeng ganun. If they want to connect with you, meron bang parang website, phone number, office, ano bang pwede? Facebook page? So, direct, yun nga, we're very much active sa Facebook page namin. So, initially, pwede nyo kaming kontakin doon. Just give us a message, chat us away. Kung ano man po yung concerns nyo, especially if you want to become members po. And if you want to learn more about our future coming, mga palapit naming training program. So, malalaman niyo yun doon. And then every Friday, makikita niyo po ako personally when we do Kwentuhang Cybersecurity together with the other board of directors and of course, our guests from our technology partners. I can say, for now, 90% naman na pwede kong sabihin ng mga nilapitan ko personally doon sa Messenger or sa Viber na please follow nyo naman ako, please ganito naman, no? Kasi everyday may objective ako na at least 3 na i-text. So kapag kayong mga nakikinig dyan tapos biglang naalala nyo yung araw na tinext ko kayo na please follow me, 3 ng 3 yan everyday. Kayo na tinetext ko. Pinipili kong mabuti kung sino yung pwede kong, alam ko na kapag nag-request ako na i-follow nyo, na talagang i-follow nyo ko. O at least kahit papano, yun yung meron akong mga kaibigan and pinsan and kamag-anak na wala talaga silang Spotify. Nag-effort talaga sila. Sabi nila magda-download pa kami ng Spotify para lang sa'yo. First time, lalo yung mga taga-province na kaibigan ko, na kamag-anak ko na first time ko nga lang narinig yung Spotify. Pero kung di dahil sa'yo, da-download ko na ngayon. Parang, so thank you very much for supporting me dun sa bagay na yon. Also, please do the same thing to my friend na ganun din mga kaibigan, no? Support nyo rin po yung kanilang ginagawa and yung kanilang advocacy. Kasi yun naman din ng mga purpose nitong pagpa-podcast na to. If you need a writer, yan, events, corporate events. Uy, balikan ko yung guest ko. Ano daw creative writing, gawa ka daw ng script, sabi ni Sir Gilbert. Sige. Oo, kasi rin yan. Naghihintay din siya ng collaboration natin. Shoutout sa'yo, Sir Gilbert, ha? Shoutout kay Sir Gilbert Pasio, the legendary alamat. Alamat. Oo, na super galing na tao nito. Sobrang talented na tao nito. For the information of the listeners, 3 talaga tayo. Correct. Yes. Oo. Wag na natin, baka magkaiyakan tayo dito pag pinag-usapan natin. Kasi, anyway. Wala absent si Sir. So, siya ang kakatayin natin kasi absent siya. Oo. Tapos try natin tayo 3. So, ayun, no? Very, naman, vocal. Correct. So, sana kasi sa atin, kanya-kanyang strength. Kaya nag-mesh. Correct. At saka nag-uusap-usap kasi, 'di ba? Walang taasan ng kilay. Correct. Ang sarap mga kaibigan ng respect, yung word na respect. Hindi ko sinasabing perfect akong tao. Marami rin akong kapanatang nangyari sa buhay ko and also syempre, sabi ko nga si Balasi na to pero there will come a time na meron talaga akong yung mga parang nakasuntukan ko talaga nung araw, maririnig to, tapos ganyan. Pero naman dumaan sa Rebel Days. Oo, pero ang point ko lang ay please hayaan mo na. Let it go. Hindi. Ganun na lang. Hindi, pero ang yun nga sinasabi ko is parang it took 3 bukol, 2 black eye, ganyan. Para lang ma-realize ko na hindi pala yun ang importante. Hindi importante na magaling ka. Ikaw ang head turner sa kwarto, ikaw ang pinakamagaling sa loob ng kwarto. Hindi yun ang importante. Ang importante doon respeto. Guys, yan ang pinakamahirap na bagay na kunin
sa kahit anong larangan o kahit anong aspeto, respeto. Which is, ang saya lang sabihin kasi nga, kami ni Ma'am Arlene, kami nila Sir Gilbert, yung word na respeto, ano yan, kahit na mag-usap kami ng milyong-milyong halaga ng piso, hindi kami magpipirmahan ng kontrata. Kasi ang kontrata namin yung respeto. Yun yan. Samahan. Oo, yun nga. Yun na nga. Nabuo yung samahan. Naging solid ang samahan because of respect. Yan. Ay, kumbaga, for example, hindi naging issue na porke ako ito lang ang educational attainment tas ikaw is doctorate degree holder, minamaliit mo na ako. Hindi Yaya lang ako ng anak ko. Hindi, di ba nga? Di ba nga? Although ganon, di ba? Yun ngang word na katulong, ginawang batas eh. Wag ng katulong, ginawang kasambahay eh, di ba? Kasi nga degrading masyado eh. Kailangan ma-uplift mo yung yung moral nung anyway, hindi ang hirap mag-explain na hindi naman ako yung bagay. Pero ang point, ang sarap sabihin na yung word na respect, as until now, si Sir Pasio also is a retired professional. Pero he gives me yung the respect na nakikita niya na pwede niyang ibigay sa akin. Kasi ako until now, until today, this day, may naririnig pa rin ako from my colleagues sa production na natuto lang daw ako mag-cue. So, tinawag ko na daw sarili kong director. No, guys. Hindi ganun yun. People will give you that title kasi nga, they will respect na kaya mong dalhin yung isang produksyon. Ganun yun. And, meron nagsasabi, ang yabang naman, pati Facebook, nilagay pa yung word na direct. Guys, nagmamarketing po ako eh. I'm selling myself. Binibenta ko po yung kaya kong gawin by means of, yun yung pangalan ng Facebook ko. Nagmamarketing po ako. Wala po akong I have my own company. I have my own office. So, hindi ako tulad ng iba na mayroong bibit-biting pangalang office. So, nagmamarket. Ganun po yan. Alam nyo, mga kaibigan. Kapag ang mga tao talaga, may inggit sa katawan, masama yan. Parang poison yan, parang virus yan, parang COVID yan. Alisin niyo po yung inggit sa inyong katawan, mga kaibigan, para Ang lalim, no? Di ba? Ako nga nag-a-apply sa'yo eh. Hindi, guys, magaling talaga to si Miss Arlene. Ang dami kong grammar na mga mali-maling mga grammar. Nahihiya ako dito kasi ang lupit nito. Ang lupit nito magsulat. Nahihiya ka na pareho sa amin, Diyos ko. Kami naman nahihiya kasi hindi namin gamay ang editing. Kapag kanya-kanyang strength naman kasi. Oo naman. Kaya nga. Nandun talaga. Oy, teka muna. Sige. May binalikan ko yung aking tawag dito. Napapasarap tayo direct. Binalikan ko yung aking pointers, no? Teka. Talking points. Kasi ganito meron lang akong isang gustong padaanan na tayo. July na to ngayon. So kung i-release natin to will be it's July already, and ano ba meron sa month ng July? July. Oo. Ano bang meron sa month ng July? May holiday bang July? Wala na akong sense of time, sa totoo lang. Uy, teka muna. Ngayon lang din ulit ako nag-episode after nung Lindol, ha? Kamusta ka nung Lindol? Ay, hindi to. Actually, naka-remote ako that time. Pero, ang lakas. Oo, sobra. ako, honestly, yung mga nakasabit kong gitara, kung makikita sa likod, may awang yan eh. Siguro mga 4 to 5 inches sa likod ng pader. Intentionally dinesign ko talaga na malayo-layo ng konti sa pader kasi pag uminit yung pader tapos nakadikit yung gitara, nagwa-warp yan eh. So medyo nilayo ko talaga ng konti. Pero yung gap na yon, totoo yon, yung galaw ng yung uga. Totoo yun. Tapos yun nga, sabi kong gano'n, ano ba unahin ko? Videoan ko to, lumabas na ng bahay. Pero, talaga hindi inisip ko nung unang bibit-bitin. Oo, lalo na yung mga nasa loob ng building, more than 5-story high. Sigurado, yun, ang lakas talaga. So, nakakatakot kasi, merong maliit na segment, merong maliit na, na commentary. Ang Taguig daw is, parang Marikina, Taguig, ba yan, mga fault lines, di ba? Mm-mm. Tama ba?
So paano daw kalimbawa yung mga area ng Makati magiging Taguig? So malakas na rin daw lindol doon. Hindi ko alam kasi yung area ng Taguig tsaka Makati, hindi din na-dispute. Hindi na alam kung saan ang Taguig at Makati. Pero handang makipagpatayan yung mga taga Makati na maging Makati pa rin Buti sila. na lang wala na ako doon. Hindi na ako Makati-sen. Oo, kasi yan ang mga ngayon yan ang mga current events ngayon Tapos, how about songs, mga music na pinapakinggan? Ngayon kasi, more on, kasi tayo as a writer, nakadepende ang selection ng song natin. Una, sa mood. Correct. Oo, diba? So, at saka at the same time, kung ano yung gusto mong maging general emotion ng sinusulat mo. So, kung ang sinusulat mo ay matapang, matigas, kailangan punong-puno ng angst, asahan mo ang mga pinapatugtog ko niyan, puro mga alternative rock. Okay, so alternative rock. Ano particular? Foreign or Tagalog? Pareho Wolfgang. Nice. For the Filipino, Wolfgang. Nice. So for the foreign, may album ka particular sa Wolfgang? Hindi Isang kanta lang ang paborito ko sa isang kanta nila. Halik ni Judas. Wow. Diba ang weird? Hindi pa sa akin. Ang bigat. Yeah, Halik ni Judas, diba? Pag gusto ko may angst. Kapag gusto ko yung mga speeches ko, halik ni Judas. So, blurt out mo na yan. Pero kung gusto mong tone down, mellow, kilala mo rin yung kilala kong Judas. Kasi may kilala rin akong Judas. Baka kilala mo rin. Sige, tuloy. So aside from depende sa mood generally. Nito nung maging angel na yung baby ko, medyo naging sentimental. So, okay, so ano to? Orange and Lemons. Orange and Lemons. Yan. Yung kanta ko sa kanya. The angel has flown away. Yeah, actually, that's my song for her. Siya. Hindi kasi pwede nung time na yun. Pero every time that song comes out, asahan mo na yun. Nag-aano na ako. And Miley Cyrus, ang latest ko ngayon, LSS ko, kanta ni Miley Cyrus, ang weird. Which one? Angels Like Me? Was it? Oo. Angels Like Me? Yung may title? Angels Like You. Angels Like Me. Just yeah. Sige, diba? I'll check it out later dito sa Spotify. Hanapin ko yan. Hanapin ko yung na yan. Kasi, rin yan may angst factor din. I don't know kung ba't nag-drawn din ako. So yan, lately. And then factor din siguro yung TikTok. Kasi diba TikTok, ang daming mga trending music. So, yan na, SB19. Nice. Yun. Diba? So mainstream, hindi natin mamamala. Technology. So yung hype. Dapat pala I'll include that to my to my learnings kasi recently nagli-list down ako ng mga things not to talk about when you're doing a podcast. Pag ako lang to kasi ang top 3 ko so far, wag dapat pag-usapan. Number 1 will be religion. Although I have things about it, pero yun nga, better na lang na manahimik tayo about that kasi maraming sensitibong Pinoy. And also, next thing is about LGBTQ. Parang gano'n. Sabi ko nga doon sa isang episode ko, ang dami kong friend and also from this industry of mine, of ours, ang daming members yan dito sa ating trabaho na to. Pero I'd rather not talk about it kasi hindi naman ako expert dun sa bagay na yun. Tapos mahirap na, baka makancel ka pa. So that's the third. So ako ng limbo. Kaya yun. Pero mabuti na rin. Tama ka dun, Direk. If you are not that educated. Correct. Baka magkamali ka pa. It's better to be sensitive. Correct. And then the third topic is about what's the other one? Politics. Yan, lalo na sa panahon ngayon kasi although ang sinasabi ko lang is I don't know kung kanino dapat i-attribute yung isang bagay na napapansin mo about. Kasi giving benefit of the doubt and also being fair with the president naman. Not all is always about the president naman, 'di ba? Pero when you talk about politics, baka ganun ulit may mga sensitibo ulit na tao na
react. Partisan tayo. Oo, ganun. Pero still, 'di ba? May mga fucked up pa rin talaga about the government system talaga. Pero yun na, I'd rather not to initiate those kind of topics. Pero yung ngayon, after natin mag-usap, madadagdagan siya ng isa na hindi dapat maging topic pag ako nagpa-podcast. Alam mo ko na yung isa na pang-apat? Ano yun? SB19. And Kasi the royalty issue. yung isa pa, ano pa yung isa? BTS. Kumbaga, kasi may mga narinig ako talaga na cancel out regarding that na hindi naman, nag-comment about that. Artist tayo pareho and coming from what they are talking about, syempre tayo rin naman, naiintindihan natin sila. And I can very well relate to that. Ikaw direct for sure because nasa creative industry ka full-time. Pero just to be safe, siguro idadagdag ko na sa listahan ko na wag na lang pag-usapan. Mahirap na pag-copyright ang kalaban. Correct. Ayan, yung copyright. Nako, Diyos ko, ang sarap maging topic niyan kasi as of now, ko yan, gumugulong na kaso sa akin yung copyright na yan. Kasi 'di ba songwriter din tayo, 'di ba? So and also ang basic notion kasi niyan always halimbawa kinumission ka to do that and then pumirma ka let's say na isang kontrata ganyan. And then pag sinabi nila na bayad na namin yan ganyan. Mali. Intellectual property will always be attributed or will always be credited to the original owner. Kasi sa batas nga kanya yan until the time of his death plus 50 years more. Di ba? Yes. Yun yung doon. Tinuturo natin yan yung intellectual property ay law ng Pilipinas. Pero yun nga yung iba kasi parang ang tingin sa mga artists is pindot-pindot lang. Meron isa nag-post, kinumentan ko, hindi naman na siya nag-comment kasi siguro she's trying to be to be discreet and safe lang din kasi baka mamemohan siya. Pero may post na parang madali lang naman mag-edit, pindot-pindot lang naman yan parang something like that. Which is syempre 'di ba, it's not the ganito yan hindi yan yung kung paano mo ino-operate yung hardware or yung software ganyan but kung paano mo pinag-isipang mabuti yung magiging output kasi ikaw katulad mo 'di ba ang end product always is the content. Yes. 'Di ba? Doesn't matter kung naka Sony camera ka, mamahalin yung lens mo or what. Kaya nga cellphone lang gamit ko ngayon and we are recording through Zoom, 'di ba? Yun. Kasi ang end product should always be the quality ng content. 'Di ba? May isang director ako na yung aking mentor and director and dati kong boss, shout out sa bosses ng TV5. Yung pag naririnig yung official voice of TV5, siya po yun. Ang sabi niya, puro eye candy, wala namang story. So instead of kwento ko naman ng kwento nung wala namang mga kakwenta-kwenta. Anyway, so dagdag natin. Baka meron kang something to promote. Activities. Yun na naman. So, aside from, of course, the organization that I am in right now, watch out for my own venture din. Sisimulan ko na siya. Pangako ko yan sa baby ko. So, I'll be exploring the possibilities as well of doing my own brand. Yun nga, yung in-encourage mo ko din. Yeah, correct. Sisimulan ko na siya. Podcast din or YouTube? Yes, I think podcast muna and then nice. YouTube. Sige, supportahan tayo dyan. Ko siya. Maganda to kasi nasimulan mo na, 'di ba? Kasi ako din yung episode 1, talagang overthinker. Alam mo, overthinker talaga, parang ano bang gagawin ko, paano ba tapos concept. Tapos ganito, ma'am, always yan na at the back of your mind, what if? Ang alam mo gawin mo, ma'am, sabihin mo sa sarili mo, shut up. Hit record. Hindi kasi ako hinanap ko kung anong niche ba ang gagawin. Ayan. Ang hirap hinanapin Ma'am, ganito. Ang daming pwede. Pero ano yung strength ko at ano yung need ng tao? Ano yung need ng audience ko? Ito yung maipapayo ko sa'yo kasi nandito na ako sa... Nga pala, sabi ko, episode 7, ganun. Episode 8 na pala tayo. Episode 8. So anyway, 8 episodes after, ganyan din ako. Ano yung niche, ano yung message, paano yung flow, ano yung aesthetic, ano yung motive, ano yung theme. Sabi ko sa sarili ko, shut up. I'll just hit record
umpisahan na natin to, tapos ang disclaimer na lang natin, this one whole season is intended for learning, the journey of learning on how to do this. Ganun na lang. Tapos sige, tingnan natin kung along the way. So, so kung ibabash nila tayo up to this episode, parang ano ba yan, walang, kumbaga, lahat na lang sabihin nilang critics, lahat na lang sabihin nilang comment, okay lang yan, walang problema dyan. Kasi yun nga yun eh, we just need to start this, tapos improve on later on. Kaysa naman dun sa maganda kagad. Kasi pagka sinundan mo, ang hirap na eh. Diba? Nag-set ka na kagad ng bara eh. Nag-set ka na standard eh. So, ganun na lang. Just hit record. Sabi mo sa sarili mo, shut up, just hit record. Tapos doon mo na ilabas. So, kahit na hindi mo alam kung ano yung niche mo, kahit na hindi mo alam pa yung ano. Basta, ako ginawa ko lang, I just, drew a basic guide lang ng bulleted topics lang. Na, alam mo, during the first episode, hindi pa nga nangyari. Hindi pa nangyari kasi with Kevin, super spontaneous. Kung ano na lang talaga yung parang, uy, ay oo nga no. Tapos alam mo yung parang ganito, tatapusin mo na sana siya. Tapos biglang, ay oo, pwede pala to. Ay oo, pwede pa pala yun. Ganun talagang mangyayari dyan. And believe me, once na nasimulan mo na siya, every after, pag nire-review mo siya, there's this feeling na, anong kasunod? Kailan ulit? Ganon, ang sarap ng feeling. Kaya I'm encouraging you talaga, ma'am. Wag mo nang pag-isipan kung halimbawa if this is the only time during this time of the day na available ka, press record. Yun na yun. Ako wala nang editing to. Ewan ko ba? When upload OCD. Wag na. Pareho tayo, ma'am. Perfectionism kicks. Correct. And also alam mo yung at the back of my mind laging sinasabi ko sa sarili ko, baka mamaya makomentan ako na, you're not doing what you're preaching, ha? Parang gano'n, di ba? Parang, akala ko nagtuturo ka. For example, wala kang ilaw-ilaw. Akala ko nagtuturo ka ng ilaw, mga ganyan-ganyan. Oo nga, no? Pero sabi ko, wala akong pakialam. It defeats the purpose. Kaya pag binuksan, pag may idea, naka-setup na dito, ito na yung setup ko, I'll just hit record dito sa recorder ko, tapos I'll just hit, yun nga, sabi ko, cellphone lang. Ito para lang sa mga nakikinig sa YouTube and sa Spotify and sa YouTube. Hey, ito po mga kaibigan, no? Cellphone. Cellphone, iPhone. Galing nga eh. Hindi pa nga siya hindi pa nga yung tatlong camera. Just the basic XR model pa nga yung ginagamit ko. So, ayan, ito lang yung kung ano yung mapapanood niyo sa YouTube, dito lang manggagaling. And syempre dahil nga nagre-record tayo using the Zoom. So, yun yung another source of video natin. Pero as basic as ganito. Siguro nga maganda, ma'am, no, pagka parang isang episode, I'll try to produce one na parang how to do this. Ano yung mga basic na kailangan. Pwede. Just by using basic equipment, meron ka kagad maging output. Pero yun, I'm encouraging you, ma'am. Tama. Guys, ayun. So kanina, na-cut off ko si ma'am doon, pinopromote niya. Yun nga, sabi niya, gagawa siya ng sarili na niya. Supportahan natin yun, guys, ha. Pag ni-launch yun, sama-sama tayo, supportahan natin si Ma'am Arlene. Pag-soft launch na ako. Yes. Pero hopefully, yes. Yun nga, there's always the fear of how to start. Paano ko ba sisimulan ko? Always. Ano bang kahit gagawin ko? Just bumili na ako ng di ba? Bumili na ako ng microphone. Ring light. Ako na lang talaga inaantay. Pero yun nga, just wait for that. Antayin nyo lang. And sabi ko, hindi ako mag-i-English, pero wala, pasensya na talaga. Hindi ako din sorry Sabi kasi ng professor ko nung college, kapag magaling ka sa English, hindi excuse na hindi ka dapat maging matatas sa Filipino. Tama, so, correct. Ayun, nandun ako palagi. So, yan na naman ako. Kaya dapat magaling ka pareho because pareho mo silang lingwahe. The more na dapat mas magaling ka sa Filipino. Pix Pro, of course, and since bababa na naman uli kami sa community, so, at saka sa mga schools, particularly pala po, magkaka-school tour kami, magkaka-roadshow kami. Nagkaroon na kami ng roadshow sa Bacolod. We did a career symposium there. We are encouraging everybody rin po pala kasi currently we have 3 chapters. May mga chapters ng Pix Pro. So we have NCR, Pampanga, and Bacolod. Shoutout sa inyo dyan. Yes, shoutout sa mga magagaling na chapter presidents and officers ko. And officers namin.
shout out sa kanila, and also para doon po sa gustong magkaroon ng sarili nilang chapter at gusto pala ganapin ng cybersecurity awareness and education, pupunta po kami dyan. So hopefully makarating as far as Zamboanga. May mga request tawi-tawi. Oh, hindi, why not? Di ba? Ako hindi ako nagugulat kasi it's about time. It's about time. Hindi magad parang hindi siya dapat unusual, dapat it's about time. Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. And yun nga I've been there also and napakaganda ng lugar. Napakaganda, tapos people are very hospitable also and friendly. Yung security secondary na lang yun kasi kampante ako sa ano natin diyan, sa security na shout out to the Philippine Marine Corps. Yan, saludo. Saludo sa inyo dyan. Thank you very much. Sila yung mga nag-sponsor sa akin dyan eh. Oo. Lampas, hello, how are you? Paringit. Tals, Talamo, hello, how are you? Ay, nakikinig si Tala. Yes, the whole gang, yung buong family niya. O nga pala, i-ready ko na, no? Galing. Kasi I need to... Talaga? Oo, hindi. Sa edad ko ito, ang dami kong inaanak. Diyos ko, mga estudyante din, doon na nagkatagpo sa school. Diba? Anyways, Siyempre. Yes, hello guys. Ayun. So, other than that, meron ka pang ibang gustong i-promote? So far, yun na. Just watch for more news sa amin, sa PixPro. Ako personally, I will keep you updated. Mga future ventures natin direct, hopefully together with direct, Sir Pasio, Captain Pasio, Sir Gibbs. Siyempre. Yeah, sir. Soon. So sana madala natin itong effort natin. Ang pangarap ko kasi Palangka di ba? Yes. Yes, oo, naman. Whether it's a short film or a short one-act play, kung ano man yung creative, kung anong maging bunga ng ating creative juices, dadalhin tayo doon. Correct. Pagbabalik. Yan lang so far, direct. And I'll keep you updated syempre. Yun. So mga kaibigan, bago tayo ito na yung aking bagong segment. Ito na yung sinasabi ko sa kanyang Dapat na bagong kabahan. segment. So, itong segment ito, mabilisan lang to. So, parang Tito Sige. Boy lang na pero I just want to ask you questions without explaining. So, kung kaya mo one word lang ba? Bibigyan tayo ng option na pumili, ganun. Oo. Tapos, sige. Pero parang, walang explanation. Walang explanation. Parang halimbawa, blue or red. Parang ganun. Sige. Tapos yun lang. Just okay, so game. Wala namang oras to. Just want to ask you this thing. So, money or happiness? Ano ulit? Money or happiness? Happiness. Time or money? Sorry. Time or money? Time. If today is the last day, what will you eat? Steak. Okay. What will you sing? Salamat. By the Dawn. Tapos, what will you say to your supporters? Thank you. To your loved one. For my loved ones, I did my best. To a stranger. See you in the next lifetime. To your mentor. I hope I made you proud. To your apprentice. I hope you would make your own legacy. To your enemy. It was fun till it lasts. To the one who did wrong. I have forgiven, but I haven't forgotten. To the one you hate. Thank you siguro ulit. Just thank you. And last one, to your haters. To my haters, I understand. Yan. I understand. Okay. So guys, kung isa kayo sa mga yon, alam niyo na ang sagot ni Ma'am. Alam niyo na ang sagot ni Ma'am Arlene. Hater ba? Oo, may hater ako. Oh, di ba? Hindi
mawawala. And to the one you hate Jesus nga eh. Jesus Christ has haters, di ba? Oo, So, correct. ano tayo na Di ba? tao? Tatama. Diyos ko. Oh. And to the one you hate pa nga eh, di ba? I hate. Actually ngayon, to be honest, wala. Sabi mo sabi mo you're Sabi forgiven. ko, thank you. Thank you I ba? forgive. Akala ko yun. I Anyway, forgive. reviewin nyo na lang kung ano yun. forgive. Without, wag na tayo mag-explain kasi yun nga yung rule eh. Dapat walang explanation. Hindi pero ako buboy ng walang explanation. Hindi. Yun nga yung ano dun eh. Yun nga yung mystery dun eh. Kaya, kasi napanood ko to sa isang show. Ginaya ko lang din kasi nakakatuwa. Nakakatuwa din kasi, nga no, parang yung sagot niya sa isang bagay na yun, it means a lot na kagad eh. Oo, totoo. Diba? And dami interpretation. Correct! So kumbaga it leaves mystery pa rin para pag sa susunod na i-guess natin si Miss Arlene do sa ating season 2. Yan. Oo, meron tayong follow-up on where we ended yan. And Baka mo sana yung hinate ko. Hoy, baka mamaya abangan ako sa labas niya, wag natin pag-usapan. Hindi, wala na ako sa part na yun. Hindi naman, iba naman yung iba yung pinag-uusapan natin, iba. Din. Hate is a big word. Oo. Basta Dislike na lang. Ano lang ako, I'm a peaceful man. And Nakakadir. Anyways, let me and nasa ibang chapter na tayo ng buhay. Correct. Na-mention mo yung salamat, no? Pwede ba natin gawing theme song yon for this episode? Salamat by Dodon. Sure. Salamat. Guys, listen to that. Doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Salamat by Dodon, listen to it. Research it here in Spotify. No, I urge you to be a member of Spotify by getting the premium account. Kasi pagka na-stream mo po yung mga OPM bands natin or artists natin, it helps them to create more music na para sa atin po, no. So to produce new songs na magiging theme song ng isang buhay rock and roll yan. Isi-segue ko lang to, ma'am, kasi hindi natin napag-usapan. Para sa'yo, when you say buhay rock and roll, nakaka-relate ka ba? Or do you need some explanation why buhay rock and roll? Kasi itong rock and roll, ito yung common natin eh. Common expression. Na natin to expression na natin to when we go, kapag meron tayong creative project na niluluto sa organisasyon na meron tayo. Pero kasi sa atin rock and roll is a way of life. Correct. It's a way of life in a sense na kahit gaano kabigat, correct. Rock and roll lang yun. Correct. Kasi yan. It can be both positive and negative di ba? Yeah, so rock and roll lang, life goes on. Parang pagkatapos ng conference, wala, rock and roll na naman sa taas. So bahala ka na. It can be positive, it can be negative. Pero pag pero when you say ganon, ibig sabihin, rock and roll lang. hindi siya, kumbaga parang, basta ganon, tama si ma'am doon. And speaking of that, I would like to greet or to give shout outs to our Tatak rock and roll fans or supporters or followers. Ang tawag ko na sa kanila is Tatak Rock and Roll eh. Parang ganun. Ngayon ko lang siya naisip pa. So yung mga bago nating mga followers, I would like to say hi and thank you. Shout out po kay Ma'am Ina, kay Sir Jim Ortega. Thank you very much to Dine Rain Don Marts. So kung ano yung pangalan nyo sa Facebook pero si Martalia to eh. Sila mag-asawa. Correct. Yan. Silang dalawa. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Sir Neil Ryan Poors. Shoutout kay Ralph Villaflor. Kay Naga. Hello. Thank you very much for following. Diba? Si Caroline. Caroline Fotalan. Thank you very much for following. To Direk Jun Bundok, kay Direk Marlo De Vera, Jerbil Moncada, our number one listener, si Jerbil Moncada. Yan. To Charmaine De La Cruz. Shout out to you. Louis Palima. Thank you very much. Miss Monaira Samaupan from Department of Science and Technology. Hi po sa inyo dyan. To Luis Tamundong. Hi, thank you for subscribing. To MJ, to Marge, no, Tropicales. Hi to Sir Nestor Marcelino.
Sir, Sir Ness. shout out sa'yo, sir. Ng anak ko. Ako, favorite ko siya talaga. Laki na utang ko sa kanila. Sabi ko, pupunta ako sa kanila eh. Ako super idol. Ang dami kong utang kay sir. Ano rin yan? Vloggerist na rin. Oo, TikTokerist also. So, TikTokerist. Hindi ko pa nakita. Sana maging guest kita, sir. Pero shout out sa'yo, sir, kasi nandito ka sa sa list ko. And I forgot yung dalaga name ni Inday Morena, pero ano to eh. Yan. Marines din siya. Classmate nila Simon, di ba? And nila Simon. Yeah, and speaking of Simon. Kabatch nila Simon. Yeah. Shout out to you also, Simon. Nagkatuluyan pala, hindi nagsabi sa akin. Sila ni ako nag-partner sa dalawang yan, walang yatong mga to. Oo nga eh. Anong pangalan ng husband niya? Si Benevente. Yeah, shout out din sa'yo. Ata siya ngayon. Bio Benevente. Yan. To my idol Peter Lati, technical director po yan. Si Peter Lati. To Ma'am Dindin Bermil, thank you very much for subscribing. Kay Ma'am Rowena Calixtro of Bulacaaf of Pangasinan. No, umabot na tayo sa Pangasinan. Si Ma'am Rowena Calixtro, isang owner ng isang resort sa Pangasinan. Dasol Pangasinan in particular. Kumaga parang yun, ano bang tawag doon? Basta yun. Shout out to Jonas Sanson, to Sir Orozco of Bicol. Shout out sa'yo. Kay Sire Perez, shout out din sa'yo. Kay Karen Santa Maria from ITDI, to Kagawad, Tuno Bulaong ng Muntinlupa. Yan, shout out din sa'yo. To Ma'am Lynn Rednor of Washington, DC, USA. Ayan po, nag-post ako lately. Nag-post ako doon sa isang account ng Buhay Rock and Roll. Merong 1% na nakikinig from America. Siya pala. Wow. So, Filipina siya. Pero nakatira siya sa Washington, naligaw sa kanya yung podcast natin, and ayun. Pinopromote din niya doon sa sa Washington. Nakakatuwa, 'di ba? Ano pa lang to, 8 episode pa lang tayo. 'Yun. Sa kasin ko si Andrea Lu Magpantay. Thank you for subscribing, no? Kay Brother Aldrin Santiago, kay Brother Kenneth Halaw. Yan, si Reyna Chavez, si Rain. Kay Aika Aguilar Mendoza. Sa kasin ko also si Monique Talabong of Quezon. Si Kuya Wilfredo Cuenza, thank you very much. Kay Sir Valdez ng PKG Region 4. Ayan, na PNP. Kay Christopher Mercadesh. Yan. Friend ko from college days. Ayun na. Andito na tayo kay Ma'am Jeline Matalang. Thank you very much. Sir John Fernandez. Miss Pawi Fornia. Thank you very much. Kay Glide Victoria, kapatid, si Sir Kenneth Longares. Hi, Kenneth. Hi, Kenneth. Siyempre, si Sir Rico Gonzalez. Yes. Si Architect John Angelo Villanueva. Si Engineer John Prince Subiaga. Si Bugoy Villanueva, si Sir Christian Chua ng Solanda. Sir, shout out to you. Sana maging guest kita sa mga susunod na episode natin. Isa siyang reservist. So, ano na siya, as of now parang lieutenant, pero sana maging commander na si Sir. Congratulations in advance sa'yo, Sir. Thank you very much for listening. And to Sir Jeric Angeles, kay Noy P. Yan, yung guest natin from our 6th episode. Narinig ko na yung mga songs niya, so baka tulungan natin siya na maglabas ng album. Yan, no? To Sir Gerald Rea. Yan, hello sir. Director ng Public Affairs Office ng Marine Corps. Sir, thank you very much to your support. Kay Sir Gilbert Pasio, hello sir. Shoutout sa iyo, sir. Of course. Okay, kay kumpadre Edward Publico and Edward Pilon. Shout out sa Publico, may utang pa ako. Later. Oo, ako naman hindi ko pa natitikman yung mga pati cheeseburger niya. Ay, oo. Ayun, bagong ganap. Correct. From Cebu to Neil Brian Lima. Hello. From anong lugar ni Giselle? Zambales.
Giselle Versosa, shout out sa'yo. Oo. Hi, si man. Yan. Tapos yung asawa ni Tal, si Rothlyn Babor and baby Zamita Yasi. Yan. So shout out sa inyo. As of now, yun pa lang. Ay, si Ma'am Janina Santos pala also. And from Office of N7. Office of N7. Yan. Si Richard Digilo ng Naval Public Affairs Office. Sa Ibsur, Arasad. Hi, Ara. Hi, Ara. Yan, shoutout sa'yo. Kalma lang, Ara. Life is good. Correct. Kay Ma'am Mary Jane Babaran ng Kalatagan, Batangas. Ma'am, be safe po sa inyo nang galing yan. Pero thank you very much also and shoutout to you. And happy birthday to your son, Johan. And ito, ang dami nating shoutout, no? So, wag kayong wag kayong mabobore dito kasi talagang gusto ko talaga silang pasalamatan dahil they really express their support dito sa ating show. And I would like to give a special shout out to Mr. LJ Pasqua, the owner of Northern Taste Coffee, the very first product na mag-i-sponsor ng program. Meron na kaming mag-schedule kami ng meeting para kung paano yung arrangement na i-sponsoran na niya yung Buhay Rock and Roll. So meron na po akong iniinom na kape dito. Oh, Northern Taste Coffee. Kape. Wow. Yes, oo. Alam kong nabubuhay tayo sa kape. Oo, kami din. ang shop nito is located sa Ilocos. Kaya Northern Taste. Oo. So, kapag na-sponsoran tayo, baka mag-travel pa ako doon. Gumawa kami ng episode doon mismo sa Ilocos. Nakakatuwa guys, no? Yung mga nakikinig dyan. Sabi ko sa inyo just sabihin mo sa sarili mo, shut up and press record. Ganun na kagad. Yes. Kasi ito na, tinan nyo guys, di ba? Mayroon nang nagtiwala sa ating mag-sponsor and I'm promoting their coffee product and coffee shop. So, kung nandiyan kayo sa Ilocos and puntahan, hanapin nyo lang. Meron silang Facebook page also. Masarap tong kape na to. Natikman ko na to. Yan. Gusto ko yung kauna-una mag-sponsor sa atin. And yung pangalawang mag-sponsor natin, to Pix Pro, shoutout sa inyo. Let's see, Derek. Let's see. Baga, hindi naman necessarily kailangan natin ng ganun. Pero kung ano man yung pwede natin maging parang palitan tayo ng tulong, di ba? Yun yung gusto natin. And shout out syempre sa aking partner si Cheryl. Thank you for supporting my mga kalokohan sa buhay. Hindi mawala. Syempre. And yun, no? I think nasabi ko ng lahat ng nandito. Ay, may nagpapahabol. Ito may nag-text si Sir Albert Castillo also from Marine Corps Public Affairs Office. Shoutout din sa'yo. Ay, si Sarge. Yes. Oh, ayan Sarge Cas. Yes. Yes, Sarge Cas. Yun nga, that's how we call him, no? And tinitingnan ko pa if I have things Shoutout din sa mga friends ko. Hi, M-Boy. Yun, shoutout. Sige, shoutout mo sila sa lahat ng na pwede mo ma-shoutout. At saka, syempre, yung mga bosses ko sa Pix Pro. Hi, sirs. Sabihin mo sino? Teka, sino ba? Sir H, of course, may boss, Sir Angel Redoble, our board of directors. Ang dami nila. Tsaka na pag gumawa tayo ng sige, sir. Ayan. So, sirs, shoutout sa inyo. Sana makarating sa inyo tong link na to para lumakas pa tayo ng lumakas. So, I think we are... overtime din tayo. Napasarap na rin, hindi ko na rin. Kasi ito yung masarap kasi talaga, ma'am. Ito yung masarap sa podcast. Pasensya na kayo medyo lumagpas na naman ako. Pero ang saya lang kasi. Hindi siya pilit hindi siya pilit, 'di ba? Yes. Hindi ko na rin namalaya na gano'n na yung Pero usually pag nagmi-meeting tayo, 'di ba? Kahit hindi naman dito, I'll make it a point na within 1 hour lang. Pero still ang saya talaga. Pero yun na nga. So I would like to say thank you to you, ma'am. Thank you to Miss Arlene for guesting dito sa ating show episode 8 ng Buhay Rock and Roll. Kasi rock and roll din talaga tong si ma'am. So, yun closing remarks. Any parting words, ma'am? Closing. Syempre, continue supporting artists, local brands, our fellow Filipinos especially sa mga endeavors na gaya nito. And yun nga, hindi naman kailangan kasi laging napaka-technical, napaka-bigat. Rock and roll lang. Laging nandun tayo sa part na let's just enjoy life. And
hopefully you get something out of the episode na hindi kami, puro kami tawa usually kapag nagkasama-sama. But then again, pag tinignan mo yung gist ng kwentuhan, it's always meat, it's always malaman, and it's always creative. Tama. Which is, sabi nyo nga, binded by respect, by mutual respect. Galing. And of course, with our passion when it comes to what we are doing. So, kudos sa'yo, Direk, and hopefully more collaborations to come. Thank you very much to you, ma'am. Hayaan mo saluduhan kita sa bagay na yan. Congratulations, and glad to be a part of your, one of your endeavors. At marami pa tayong susunod, hopefully. I'm looking forward tungkol sa bagay na yan, ma'am. Talagang hindi po pwedeng hindi natin matuloy yung mga pinag-usapan natin. And thank you very much, ma'am. Thank you very much. Ang ganda nung... No matter how busy, we'll make time. Correct. Always. Always. Dapat, at saka ano yan, lesson learned yan. Yung sinasabing we'll make time, dapat gumawa tayo ng oras. Kasi pagka hindi na tayo pinalad magkaroon ng oras, baka magsisi tayo sa huli. So ang sarap nung binitawan ni ma'am, no. We are binded by respect. So thank you very much for that. And guys, ganun din kung hangga't maaari, pairali ng respeto para hindi tayo magkagulo, para tayo ay magkaisa. Irespeto natin yung paniniwala ng bawat isa. So kung may issue man ngayon ng tungkol sa pagtatalo-talo, irespeto natin yun, guys. Tapos tingnan mo, magkakasundo tayo. Sabi nung isang kanta ulit, no, kung talagang magkakasabay ay talagang magulo, bakit di mo pakinggan? At lahat ay ganun. At ito yung mga bagay na to ay inyo pong maiintindihan. And as for the closing spiel, yun na po ang sinasabi natin, no. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Support local, suportahan natin yung mga kaibigan natin, suportahan natin yung mga kamag-anak natin na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa kanilang ikabubuhay. And also yung mga artist natin na mga nagtatry, no, lalo na yung mga possible pa lang. And yun nga, no, at sa mga tatak rock and roll, maraming salamat sa inyo. And may bago akong tagline, no, shut up and hit record. So yun lang yung yung para sa sarili lang. And guys, hindi ko na alam talaga, wala pa akong signature closing line. So hindi ko alam kung paano tatapusin talaga yung kanta. Para parokya ni Edgar lang yan. So ganito na lang, ma'am, basta na lang mawawala. So rock and roll, guys, rock and roll. Keep on rocking. Rock and roll. Rock and roll. And